Sunshine Radio. Sinabon mo ngunit kulang. Starring Tina Natuto Bakit ganun? Sinubon ko naman my face. Pero ayaw kuminis. and Julia Montes. Girl, tama ng drama. Dapat after washing your face, use Eskinol. Ngayon, tingnan mo yung bulak. Ay, ang dumi-dumi. Kasi it cleans deep to help remove pimples, blackheads, and whiteheads. That's why it's makinis. Linis-kinis! Mula ngayon, ako na si Dina Madrama. Eskimo Papaya cleans deep for linis, kinis, whiter skin. The Philippine International Cosmetologists Association, or PICA, proudly invites you to attend Cosmetology 2016 Beauty, Wellness and Trends Expo on February 16, 2016 at the SMX Convention Center, Mall of Asia, Pasay City. Now, on its 8th year, Cosmetology is a one-stop shop for cosmetics, hair care, nail care, fashion, and wellness products. Also witness the most prestigious beauty competition in the Philippines today. Check out Cosmetology Fair on Facebook for more information. Cosmetology 2016, because everyone deserves to be beautiful. Nirape na ang anak ko, pinatay pa ng mga adik na yan. Sino pa kaya ang tutulong sa amin para makamit ang hustisya? Pangmatrikula sana ng kapatid ko yun, na hold up pa. Hindi na siya makakapag-aral dahil wala na kami mapagkukunan pa ng pera. May maaasahan pa kaya kaming hustisya? Hindi man lang namin namalayan. Naakyat bahay na pala kami. Ginapos pa kaming lahat, tapos kinuha ang mga naipon namin sa pagtatrabaho sa abroad. Lagi na lang ganito. Kailan ba kami magiging ligtas sa bayan ito? Ang hustisya ay para lang sa mga biktima. Kapag kriminal ka, dapat sa'yo ay mabigat na parusa. Ayon mismo sa Nambeo Worldwide Database Research, ang Davao City ay pang-siyam na pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Huwag mawala ng pag-asa. May Mayor Digong Duterte pa. Mga kapartner, ikaw ba ay may nararamdaman? Sakit na nais mong malunasan? O naghahanap ka ng doktor na mapagtatanungan? Huwag ipagwalang bahala ang mga sintomas ng karamdaman. Kumonsulta at magtanong sa eksperto sa kalusugan sa Healthy Chat at Sunshine. Libreng konsultasyon sa himpapawid. Kasama si Met Sanding Minyon at ang mga panuing doktor mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Maka-Diyos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng S&D Grill Restaurant. Lutong Pinoy na kinatatakam, binabalik-balikan. DZAR Balita. Magandang umaga para sa mainit na balita sa oras na ito. Umaabot sa 114 na units ng armed personnel carriers ang nakahandang gamitin bago ang eleksyon sa Mayo. Ibinigay ng Estados Unidos ang second-hand APCs sa Pilipinas sa ilalim ng Excess Defense Articles Program para mapalakas ang mechanized assets ng bansa. Ayon kay Brigadier General Edgar Gonzales, Commanding Officer ng Mechanized Infantry Division ng Filipino Army, bukod sa eleksyon, gagamitin din ang APCs para sa internal peace and security operation, gayon na rin sa pagdepensa sa teritoryo ng bansa. Sa ngayon ay balak na i-upgrade ng militar ang mga APC gaya ng paglalagay ng 265 horsepower turbo engine kapalit ng 112 horsepower sa engine ng armored vehicle. Sumainyo, may nitabalita sa oras na ito. Para sa karagdagang mga balita, mag-log on sa www.dzar1026.com. Mula sa News Center ng DZAR Sunshine Radio, ako si Met Sanding Minyon, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR Balita. Nirape na ang anak ko, pinatay pa ng mga adik na yan. Sino pa kaya ang tutulong sa amin para makamit ang hustisya?
Pangmatrikula sana ng kapatid ko yun, na hold up pa. Hindi na siya makakapag-aral dahil wala na kami mapagkukunan pa ng pera. May maaasahan pa kaya kaming hustisya? Hindi man lang namin namalayan. Naakyat bahay na pala kami. Ginapos pa kaming lahat, tapos kinuha ang mga naipon namin sa pagtatrabaho sa abroad. Lagi na lang ganito. Kailan ba kami magiging ligtas sa bayan ito? Ang hustisya ay para lang sa mga biktima. Kapag kriminal ka, dapat sa'yo ay mabigat na parusa. Ayon mismo sa Numbeo Worldwide Database Research, ang Davao City ay pang-siyam na pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Huwag mawala ng pag-asa. May Mayor Digong Duterte pa. Taong 2016, isa na namang taon ng katagumpayan at di matatawarang pagpapala para sa Kingdom of Jesus Christ. Dumalo at makinig sa hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy, at siguradong matutugunan ang bawat espiritual mong pangangailangan. Kaya may appointed son, ilalahad ko ang salita niya. I will preach the word of God. I will reveal it to you without fear or favor. Sa darating na 7 ng Pebrero, taong 2016, 1:00 ng hapon, magtitipon ang mga anak ng Diyos sa Inares Center, Antipolo City. Ito ay live na mapapanood sa Sunshine Media Network International at mapapakinggan sa lahat ng Sunshine Radio stations sa buong Pilipinas. A healthy chat at sunshine. Masiglang usapan. Mainam na talakayang pangkalusugan. A healthy chat at sunshine. Mga payong pangkalusugan, healthy lifestyle, clean living at mga pagkaing pangkaisipan. Ilan lamang yan sa pag-uusapan dito sa A Healthy Chat at Sunshine. At ngayon, narito ang ating mga program hosts. Met Sanding Minyon. What you gonna do with that dessert? Do what, do I need that, do that, that. Do what, do that, eat that, do that, that. Do what, do that, eat that, do that, that. Murder that, dance up, dance up. Hi everyone! Welcome to our program, Healthy Chat at Sunshine! Samahan niyo po ang inyong lingkod hanggang alas 10 ho tayo ngayon ng umaga. Uy, last day of the week ha, para sa ating programang Healthy Chat at Sunshine. Siyempre, pag-araw ng Biyernes. Pero hindi ito yung huling araw kung kailan dapat tayo magtamad-tamad, aantok-antok. Maga pa ha, mga kababayan. So, samahan niyo po ang inyong lingkod at pwede ho kayong sumama sa aming talakayan. Ay, magiging exciting po ang ating talakayan dahil maagang guest natin ngayon. Nandito na po at pag-usapan natin. Ako yung mga nanay, mga lola, mga tita. Kayo ho ba'y may problema sa inyong BP? Tumataas ba ito lagi? Ay, nako ha, mamaya po may tugon dyan ang ating kaibigang doktor na maagang nandito sa ating station. Kaya text po kayo, 0927-540-2241. Pwede rin ho kayong tumawag, 801-9836 and 836-3875. Dapat gising na gising at makikilahok sa ating talakayan ngayong umaga si Mrs. De Leon ng Valenzuela City, di ba ma'am? Andiyan at nakikinig si Saida Imperial, Virgie Garcia and Mark Neil Jimena. Samantala ang mga nasa Puelay, Villasis, Pangasinan. Tuwi na rin po'y nagpaparamdam sa atin si Miss Vita Claveria. At sa Los Baños, Laguna nandyan si Delbert Casano. Ayun nasa chatroom na ha, ang mga, natin to, mga kaibigan natin from SRPS. Maagang bumabati si Michael Flores. Ayan. Mga nakamonitor din yan sa atin sa ating Ustream, www.dzar1026.com. Yung mga gusto pong makapanood sa amin dito habang kami nagsasagawa ng programa. Gayun din yung mga gustong makapanood mismo ng aming panayam this morning. Ha? Bukas na po ng ating website. Good morning also to Rexy Bernardo and Christina Monreal Salangeste. Ayan, sabi mga daw, ha? Adik na daw sila sa pakikinig at panunood. Okay, tama lang yan ha. Kalusugan ang pag-uusapan natin dito ha.
Good morning sa mga taga Bulacan, San Rafael, Bulacan, particularly kala Mrs. Josefina Estrella and Rodrigo Estrella, kay Arnold and Ella Matic, gayon din kay Bong and Heart Navos, and of course kay Evangeline Caro and Angelito Caro. Partner, tamang-tama, love month ngayon. Ay, nako. Uy, antabayanan nyo ha. Next week, magpapaulan po rito ng bulaklak. Meron tayong mga kasamang mga, florist. Para daw feel na, bakit may ganon? Nagdadabog, galit, ayaw mo ng bulaklak? Chocolate ang gusto siguro ni Kuya Ian. Uy, acknowledge natin ang presence ng ating mga alalay dito, ha? Sa technical side, nandyan syempre si Kuya Ian. And sa production side, nandyan naman si Miss Brenda Manalo. Ang mga masisipag nating technician sa transmitter, nandyan sila Maki, si si Jason. Oo, nagtatampo raw si Sherwin, hindi ko binabate. Sabi ni Maki kahapon. Ayan na, binati na kita Sherwin ha. At kaagapay pa rin po natin na every now and then ay nag-update po ng ating Twitter sa mga gustong sumama sa amin at mag-follow ng mga kaganapan sa dito sa bansa, ganyan din sa ibayong dagat. www.twitter.com/dzar1026. At makikita niyo puro ng kagwapuhang guest natin na si Dr. Amado Nazal. Diba naman? Diba naman? Nasa Twitter na yan, Ferran Fernandez. Oo, yan yung mga natin yan trainees natin ang nag-a-update niyan. Sila Ferran Fernandez, Royce Estrella, Mark Caro, and Antonio Navos III. Sige, tuloy-tuloy tayo. Eto na muna ang ating Health Secrets Revealed. Para sa ating Health Secrets Revealed, eto alamin natin, ano ba ang benepisyo ng pagkakaroon ng sapat na pagtulog? At para dun sa mga may problema sa pagtulog, bibigyan natin kayo ng mga tips. Anong dapat nilang gawin? Well, ang mga benepisyo po sa tamang pagtulog ay may epekto sa iba't ibang aspeto ng buhay ng bawat tao sa pang-araw-araw. Bagamat walang debate na importante nga ang pagtulog ng sapat, maraming tao ang hindi alam kung ilang oras ang tulog ang kailangan nila at kung bakit ito mahalaga. Uy, ang babanggitin ko po rito ay research po ito mula sa Division of Sleep Medicine ng Harvard University. Pero mamaya, tatanungin natin sa kasama natin doktor, base sa kanyang sariling pag-aaral, ano nga ba talaga, ilan nga ba talagang dapat na bilang ng oras ng tulog, diba? Ang ating katawan daw ay nangangailangan ng pagtulog tulad din ng pangangailangan nito ng pagkain, pag-inom at paghinga. Marami ng ginagawang pananaliksik na tinatalakay po ang importansya ng pagtulog at ang mga ito ay nagpakita ng resulta na importante nga ang pagtulog para sa pag-promote ng pisikal na kalusugan, pagpapahaba ng buhay at emosyonal na kagalingan. Diba nga may mga nade-depress pag kulang sa tulog? Ito rin ang dahilan kung bakit pagkatapos ng mahimbing na tulog sa magdamag ay mas maganda ang iyong pakiramdam. Ang pag-iisip mo ay mas malinaw at hindi ka masyadong emosyonal. Kaya daw yung mga sensitive, kailangan daw laging natutulog ng mahaba. Ay, pakinggan mo yan, Shart. Kapag kulang sa pagtulog, ang pagdedesisyon po at mood at kakayahang matuto at gayon din po ang pag-imbak ng panibagong impormasyon ay mahina. Ilang oras nga ba ang tulog na kailangan ng isang tao? Ayan, iba-iba daw ang pangangailangan ng tao base sa edad, level ng kalusugan at lifestyle. Wala pang research ang makakapagkumpirma kung ilang oras talaga ang kailangan ng isang tao. Ngunit, ayon sa National Sleep Foundation, ito po'y nagsagawa ng pag-aaral sa tamang tulog talaga. Ang sinasabi ay kung ikaw ay kakakapanganak lang, ayan, kakapanganak at hanggang 2 buwan, 12 hanggang 18 oras na tulog daw. Ang kailangan, ganon. Hindi nga nakakatulog yung mga bagong panganak kasi may gising din yung bata, 'di ba? Para naman daw sa 3 taon hanggang 11 buwan, kailangan ay 14 hanggang 15 oras. Ito'y putol-putol, 'di ba?
At para naman sa 1 hanggang 2 3 taon, 12 hanggang 14 na oras na tulog. Para sa 3 hanggang 4 na 5 taon, 11 hanggang 13 oras na tulog. Dire-diretso pala to hanggang Uy, baka umabot na ng 50 years old, ito binabanggit ko. 5 hanggang 10 taon, kailangan daw po ay 10 hanggang 11 oras na tulog. 10 hanggang 17 taon, kailangan ay 8.5. Bah, may butal pa. 8.5 hanggang 9.25 na oras ng tulog. At 18 taon pataas, 7.9 na oras ng tulog. Ay, pwede na ako. Nakaka-7 oras na ako ng tulog ha. O, diba? 18 pataas. 19 ako ngayon. Ay, nagdadamog na naman si Kuya Ian. Ikaw talaga, ha? Tanggapin mo na. Mas matanda ka sa akin. Ganun ba? Opo, ganun nga yun. Sumasabat naman itong batang ito. Oh, ikaw. Ikaw ay 3 taon, ha? Dapat ang tulog mo ay 12 hanggang 14 na oras. Sige, tulog ulit. Maaga pa. Okay, sige. Yan po ang ating... Naku, naguguluhan ako dito Teka lang, eto na muna ang... Health Secrets Revealed. Yan. What you gonna do with that dessert? Do what, do I need that, do that, do what, do that, eat that, do that, do what, do that, eat that, do that, murder that, dance up, murder that. Okay, eto na, dito na tayo sa ating discussion ngayong umaga. Okay, masayang-masaya ako, ganun din yung mga listeners natin for sure ha. Alam mo naman gusto nila lagi ako merong kakwentuhan dito Kung hindi daw, minsan kung ano na pinagsasabi ko. Okay, sige, bago yan, acknowledge ko ang presence dito, nila Miss Maan Tolentino Rojas, ang Corporate Communications po, and Institutional Business Management. Wow! Bigatin si Ma'am ng Farex Health Corp. May singit. Okay, ng Farex. And of course, nandito rin si Mr. Alvin Marayan from PR Firm, PRC Incorporated. Sige. Ayan, maraming salamat at napasyalan nyo ang aming abang stasyon. Oo, maaga-maaga sila dito. Nagulat ako. And syempre, maaga rin ang ating talamitam dito doktor, si Dr. Amado Nazal. Isa po siya internal medicine, pulmonary diseases, and medical director lang naman ito ng Farex Health Corporation. Magandang umaga po, Dr. Nazal, at welcome po sa ating programang Healthy Chat at Sunshine. Good morning, Met, and thank you for inviting me sa radio program. Naku, kaya ako po ang dapat na magpasalamat dahil pinasyalan nyo kami dito. Okay, so unang-una po, ipakilala muna natin para sa ating mga tagapakinig, para sa mga hindi pa nakakaalam, bagamat ito'y madalas na nakikita saan man, at maging sa mga pahayagan, sa mga babasahin ay nakikita nitong Farex Health Corporation. Ano po ito, Doc? Okay, Met. Ang Farex Health Corporation ay isang local generics pharmaceutical company na division ng Pascual Laboratories. Mahigit na 29 years na sa industriya ng pharmaceuticals ang Farex. Ang Farex ang nagsisilbing sales and marketing arm ng Pascual Laboratories para sa mga generic na produkto nito. Ang Farex, nang ibig sabihin ay pharmaceutical excellence, ay may mga gamot sa iba't ibang therapeutic categories o mga iba't ibang mga disease o sakit na mga kategorya. Apo. Gaya ng infection, halimbawa, ang Farex ay may mga gamot na antibiotics. Okay, pareho sa oral, yung iniinom, at yung mga injectables o yung diretso na sa ugat. Apo. Meron ding mga gamot para sa bata at gamot din para sa adult or matatanda. Ang Farex, meron ding mga gamot para sa mga chronic diseases. Gaya halimbawa ng hypertension, diabetes, at yung mga may mataas na kolesterol. Ay, naku. So, ang dami palang Oo. Itong Meron mga din produkto, siyang ang dami, cater sa lahat. Opo. mga vitamins, gaya ng
ng Pharex na B-complex at Pharex na vitamin E. Ayun, para naman sa mga walang sakit pero kailangan para magpalakas ng katawan. Yes, oo, mga supplements. Opo. So, nabanggit nyo nga rito, ang Pharex ay ito yung may mga produktong nakatuon sa mga generic na medicines. Opo. Matagal ng panahon na natin na maging ang Department of Health ay nag-i-endorse nitong mga generic brand ng mga medicines. So, kamusta na po ang pagtanggap dito ng tao? Sa tagal ng panahon, ito pa rin ba ang hinahanap nila? They recourse to generic or mas gusto pa rin nila yung mga branded? Well, sa aking pananaw, tanggap na ng mga tao ng mga pasyente at pati na ng mga doktor ang generic na medicines. Sa panahon ngayon, meron na silang realization sa value at sa wisdom sa paggamit ng generic medicines. Una sa lahat, may sapat na kalidad naman at quality ang mga generic medicines basta galing lang sa reputable at legitimate na mga pharmaceutical companies, of course, gaya ng Pharex. Ayun. Kasi iniisip nila, Doc, mura. Mura daw, di ba? Compared sa mga branded talaga ng mga medicines. Yes, totoo yun. In fact, higit na mas mura ang generic medicines kumpara sa mga branded na umaabot sometimes na up to 50% na more affordable. So una, kalidad o yung quality ng generic medicines. Pangalawa, ang affordability. So sa panahon ngayon, mas marunong na yung pasyente sa pagpili ng generic na medicines dahil mas importante na mabili nila and then matapos nila yung paggagamot at masustain nila yung maintenance medications nila. Yun nga, kanina sabi nyo, merong mga produkto kayong mga antibiotics, marami sa mga kababayan natin nare-resetahan ng mga ganito o di kaya maintenance, maintenance na yun na kailangan inumin nila araw-araw, di ba? Pero dahil sa kataasan ng halaga ng mga branded medicines, ang nangyayari is natitigil sila sa pag-inom. So at least ito, sa pamagitan nitong mga produkto ninyo, matitiyak natin na abot kaya at talagang magdedire-diretso sa pag-inom yung ating mga pasyente. No? Malaking tulong sa mga pasyente. Okay. Sige. So Doc, lipat naman tayo. Ito ay madalas na tinatanong din dito sa ating programa. Every time merong mga doctors na tayong nakakapanayam, isa sa mga pangunahing problema ng mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung mga yung mga nasasabihin natin na senior citizen, mga 40 pataas o yung iba mga 50 plus, mga ganyan, ay isa sa kanilang nirereklamo yung tinatawag na naririnig nila na bad cholesterol. Bakit daw gano'n na nagkakaroon ng bad cholesterol at dahilan para diretso pa nagre-resulta ito sa iba pang mga sakit na tataglayin nila. So una ipaliwanag po natin ano ba itong bad cholesterol at saan ho ba ito nakukuha? Okay. Ang bad cholesterol, ito yung tinatawag na LDL or yung low density lipoprotein. Ang LDL o yung bad cholesterol, ito ang nagsisilbing na carrier or ito yung nagdadala ng cholesterol na galing sa ating mga atay papunta sa dugo at sa mga ugat or yung mga arteries ng ating katawan. Pag mas mataas ang bad cholesterol sa dugo, mas maraming cholesterol ang nade-deposit sa mga ugat or arteries na sanhi ng cholesterol plaque na tinatawag. So ano yung cholesterol plaque? Ang cholesterol plaque, ang taba na nagbabara sa mga ugat natin. Pag madaming cholesterol plaque o yung nagbara sa mga arteries, sanhi ito ng tinatawag na kondisyon na atherosclerosis. So ano yung atherosclerosis? Ang atherosclerosis, ang kondisyon na tumitigas yung ugat dahil sa pagbabara ng cholesterol plaque. Opo. So, napakahirap pala pag gano'n, nagkakaroon ng deposit. Ibig sabihin, ito yung humaharang talaga. Yes, oo. Humaharang sa mga pagka masyadong madami at makapal na yung cholesterol plaque, literally talagang haharangan niya or i-obstruct niya yung daloy ng dugo. Okay. So, depende na lang kung saan merong bara. Halimbawa, may bara sa puso, ito yung pwedeng mag-heart attack. Okay. Kung yung bara naman sa arteries na nagsusupply sa brain, ito naman yung pwedeng mag-cause ng stroke.
Okay. And then kung buong katawan, maraming cholesterol plaque, ito naman yung nagiging sanhi ng hypertension or alta presyon. Pero ano ho ba yung mga pagkain na pinagmumulan nitong mga mga bad cholesterols na to? So usually, yung bad cholesterol, nakukuha siya sa pagkain ng foods na mataas sa cholesterol at taba or fats. Taba. Gaya ng mga pagkain na galing sa mga animal products tulad ng baboy, crispy pata. Ay, naku, ang sarap niyan. Nung isang araw lang yan ang ulam namin. Lechon, Diba? Oo. liempo, yung balat ng manok. Opo. O yung meat ng manok, okay. Pero yung balat, mataas sa cholesterol. Uy, talaga? Paano yun? Marami tayong kababayan bumibili yung mismong chicharon lang chicharon. na. Yung balat talaga ng manok, ha? Mataas Oo, yun sa cholesterol. Pati yung atay ng manok, mataas sa cholesterol. Atay ng manok. Meron ding mga pagkain na galing sa dagat, gaya ng hipon or yung crabs or alimasag, mataas din yun sa cholesterol. Aba, ang thinking ng iba pagka seafoods safe na. Yung isda, okay. Oo. Pero yung hipon, yung crabs, mataas yan sa cholesterol. Naku. Mataas din sa cholesterol ang pagkain ng mga dairy products. So, masasarap yun, pero mataas sa cholesterol. Gaya ng cheese at butter. Yung mga fast foods at processed foods tulad ng sausage, ng mga burgers, pizza at bacon, matataas sa cholesterol. Saka yung mga fried foods, gaya ng french fries, mataas sa cholesterol yan. Naku, Dok, sa lahat naman ng sinasabi mong pagkain, parang wala na kaming kakainin. Yun yung lunch natin mamaya. Ito yung kasi natin di ba? Lalong-lalo na yung mga bata. Ha? Oo. O yung mga magulang na nakikinig, di ba? Ito yung mga madalas na pine-prepare natin. Yes, mukha yung cholesterol yung nagpapasarap. Ganun ba? Tanggalin ang cholesterol, hindi na masarap. Ay, bukod sa diet, yung kakulangan ng exercise o yung lifestyle na sedentary, meaning wala masyadong exercise, nagpapataas din yon ng bad cholesterol. I see. Kasi yung exercise, galaw-galaw talaga. i-burn niya yung bad cholesterol. Kaya kung kulang sa exercise, mas dadami pa ang bad cholesterol. Okay. Ayan So mga kaibigan, narinig nyo po yung mga pagkain, siguro yung mga kababayan natin dyan nakikinig, nagbibilang na. Ano na ba nga ang matitira na kakainin natin araw-araw para makaiwas tayo dito sa sinasabing bad cholesterol, At saka yung mga laging nakaharap sa computer at hindi nag-exercise dyan. Tulad ni Ping. Kasi di ba Dok, sa totoo lang, meron tayong mga nagtatrabaho sa mga opisina na wala ng panahon para mag-exercise, yung biyahe nila sa umaga at yung biyahe nila sa gabi, tiyempo pang uwi nila ng bahay, pagkain at tulog na. Oo, pati yung buong araw na nakaupo sa office. Yes. Lalong-lalo na kung yung mga kasamahan nating writers dyan, maghapon yan, ganyan na yan. At ang pahinga lang yan, yung kain saglit at saka yung siguro pupunta ng comfort room. Pero other than that, wala nang exercise. Pwede bang once a week? Yung advice is at least 30 to 45 minutes every day sana. Okay. Kung hindi yun posible, kahit every other day na mga 30 to 45 minutes na regular na exercise, malaki ng halaga yon. Ayun. Ang binabanggit ba natin to, Doc, linawin natin sa ating mga kababayan, ito ba strenuous exercise o yung simple exercise na nagagalaw lahat lang ng parte ng katawan natin? Actually, hindi naman advisable na strenuous. Kasi makakapag-put ng strain pa yon sa mga tao, especially kung medyo may edad na or elderly na. Ayun. Yung simple na walking lang or even yung brisk walking, yun ang pinaka-advise ng mga doktor. So enough na yon. Yung brisk walking na tinatawag, yung mabilis na ako mabilis ako maglakad kaya siguro naman na-burn na yung mga fat sa akin. Wala na. Okay, it's already 9:29 in the morning. Teka muna, Doc, magpa-pause lang tayo for a break sa ating mga tagapakinig. If you have questions, wag po kayong mahiya, text lamang sa 0927-540-2241 o di kaya tumawag ng direkta dito at para kayong mismo magtanong kay Dr. Nazal dito, 801-9836 at 836-3875. Sa pagbabalik po ng programang Healthy Chat at Sunshine. Sunshine Radio.
pinatay pa ng mga adik na yan. Sino pa kaya ang tutulong sa amin para makamit ang hustisya? Pangmatrikula sana ng kapatid ko yun, na hold up pa. Hindi na siya makakapag-aral dahil wala na kami mapagkukunan pa ng pera. May maaasahan pa kaya kaming hustisya? Hindi man lang namin namalayan. Naakyat bahay na pala kami. Ginapos pa kaming lahat, tapos kinuang mga naipon namin sa pagtatrabaho sa abroad. Lagi na lang ganito. Kailan ba kami magiging ligtas sa bayan ito? Ang hustisya ay para lang sa mga biktima. Kapag kriminal ka, dapat sa'yo ay mabigat na parusa. Ayon mismo sa Nambeo Worldwide Database Research, ang Davao City ay pang-siyam na pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Huwag mawala ng pag-asa. May Mayor Digong Duterte pa. Mark Pingris at ang sikreto sa defense. Ang defense sa basketball, kailangan practice at puso. Pero ang defense sa oil and pimples, hindi enough ang sabon lang. Dapat Master Face Scrub. Di tulad ng sabon, Master has micro scrubs that go deep into pores and zero oil for long-lasting defense against oil and pimples. Para kahit after the game, ikaw ay... Yan ang sikreto. Sikreto ng mga gwapo. Master, fight oil and pimples. Sinabon mo ngunit kulang. Starring Tina Natuto. Bakit ganun? Sinabon ko naman my face. Pero ayaw kuminis. And Julia Montes. Girl, tama ng drama. Dapat after washing your face, use Eskinol. Ngayon, tingnan mo yung bulak. Ay, ang dumi-dumi. Kasi it cleans deep to help remove pimples, blackheads, and whiteheads. That's why it's makinis. Linis Kinis! Mula ngayon, ako na si Dina Madrama. Eskimo Papaya. Cleans deep for linis, kinis, whiter skin. Grab your gear and head onto your motorbike. Hit the streets to control and travel for miles. Use the tried, tested, and durable wheels. Howjay, the trusted brand, referred by motorists. So whatever situation's gonna be alright. Good condition, it's your partner in your everyday life. And wherever you go, ride in style, drive with ease. Motorcycle smooth, light and easy. It's Howjay Motorcycle. It's Howjay Motorcycle. With powerful engine. Aim for speed, but check your brakes. It's just reliable and so much comfortable. Don't forget the top brand, best motorcycle. Howjay Motorcycle. Superior quality, #1 in China. Howjay, Howjay. Guaranteed to last, it's the best among the rest. Howjay, Howjay. Live with elegance and a variety of designs. Howjay, Howjay. It's affordable and spare parts are available. Howjay, Howjay. So own your ride now with Howjay Motorcycle. Your lifetime companion. Howjay Motorcycle. Taong 2016, isa na namang taon ng katagumpayan at di matatawarang pagpapala para sa Kingdom of Jesus Christ. Dumalo at makinig sa hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy, at siguradong matutugunan ang bawat espiritual mong pangangailangan. Kaya may appointed son. Ilalahad ko ang salita niya. I will preach the word of God. I will reveal it to you without fear or favor. Sa darating na 7 ng Pebrero, taong 2016, 1:00 ng hapon, magtitipon ang mga anak ng Diyos sa Inares Center, Antipolo City. Ito ay live na mapapanood sa Sunshine Media Network International at mapapakinggan sa lahat ng Sunshine Radio stations sa buong Pilipinas. Nirape na ang anak ko. Pinatay pa ng mga adik na yan. Sino pa kaya ang tutulong sa amin para makamit ang hustisya? Pangmatrikula sana ng kapatid ko yun, na hold up pa. Hindi na siya makakapag-aral dahil wala na kami mapagkukunan pa ng pera. May maaasahan pa kaya kaming hustisya? Hindi man lang namin namalayan. Naakyat bahay na pala kami. Ginapos pa kaming lahat, tapos kinuang mga naipon namin sa pagtatrabaho sa abroad. Lagi na lang ganito. Kailan ba kami magiging ligtas sa bayan ito? Ang hustisya ay para lang sa mga biktima. Kapag kriminal ka, dapat sa'yo ay mabigat na parusa. Ayon mismo sa Nambeo Worldwide Database Research, ang Davao City ay pang-siyam na pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Huwag mawala ng pag-asa. May Mayor Digong Duterte pa. Nagbabalik si Met Sanding Mignon sa A Healthy Chat at Sunshine.
waiting for anyone kasi nandito na. Kanina ko pang kausap. Etong si Ellie Golding eh. Tinatanong ako what am I waiting for? Sabi niya. Uy, teka muna, meron tayong mga questions dito ha. Through our, mga nakamonitor sa atin sa Ustream na nagpadala ng question sa akin dito. Sige ha, padala lang po kayo. And dun sa mga gustong magtanong ha, 0927-540-2241, pwede rin po sa ating text line. And yung landlines natin, 801-9836 and 836-3875. So love me like you do. Tuloy lang natin ang discussion natin and later on siguro ay babasahin natin itong mensahe ni Christina Monreal. Ito'y question para sa kanyang anak na 5 years old. Okay. Sige, saglit lang Tin. And eto na muna, kanina napag-usapan na namin ni Doc yung tungkol sa bad cholesterol. Ito yung LDL. Tama, Doc? Ay, ayan. Tama po. Oo. Okay, sige. So, nabanggit niya rin ni Doc kung paano nakukuha, saan nakukuha ang pagkain, at lifestyle na walang ka-exercise ang ating mga kabayan dahil dito, ayan, nagkakaroon ng mga, nagtutuloy-tuloy yung deposits ng ating bad cholesterol sa katawan. So, meron bang naipalabas na po na datos kung saan po na pinapakita po doon yung bilang ng mga kabayan natin na sabihin natin ganito, ang problema yung alta presyon. Yung tumataas yung BP nila, 'di ba? Dahil sa sabi niyo cholesterol. Sa cholesterol. Yes, Doc. Well, ayon sa mga latest na estimate, mahigit na 21% na mga adult na Pilipino ang diagnose na may hypertension. So kung 21%, therefore parang 1 out of 5 na Filipino adults ang posibleng may high blood or hypertension. Mga ilang edad, anong edad ito, Doc, usually? Usually mga 40 and above. Naku, patay tayo dyan. Pero may cases naman na as early as 30 years old or as young as 30, pwede na rin magka-hypertension. Ay, lagpas na ako sa 30. O di nasa 40 na ako. Possible pero ito, possible na Ganon, talaga. Kahit na pero Doc, ako, ang BP ko kasi ako low blood ako talaga. Yes. Ako minsan mga 90/50, mga ganun ako, 90/60, yan ang BP ko. Ito'y, pwede bang ganun na makaranas din ako ng high blood? Ako'y low blood? Well, yung low blood kasi, meaning low blood pressure. Yes, opo. Posible. Lalo na, halimbawa, kung may mga risk factors, halimbawa, kung magkaedad ka, tapos mag-increase yung timbang mo, tapos kung madagdagan ng other risk factors, halimbawa, naging smoker ka, tapos hindi ka nag-ingat sa mga kinakain, or tumaas yung cholesterol mo, or nagka-diabetes ka. So, yung mga risk factors na yan, so, pag kinumbine siya, pwedeng mag-result sa high blood or hypertension. Kala ko safe na ako. Pwede pa, diba? Ayan na. So, makinig kayo yung mga low blood dyan, Huwag yung sabihin swerte kayo, Pwede pala kayong ma-reverse naman. Maging high blood pressure naman lagi. Yes, pwede later on. Pag hindi nag-ingat. Yes, okay. So, Doc, paano bang makokontrol ang mataas na blood pressure? Okay. Or yung well, yung laging ganun, sabihin natin na pumasok na siya. Teka muna, para dun sa mga hindi pa nakakaalam, when will you say na high blood na yung isang tao? Anong ng BP niya? Systolic and diastolic? Oo. Well, yung cutoff is pagka more than or kung equal to 140 or above 140 ang systolic. Opo. And then kung more than or equal to 90 ang diastolic. So, pag less than 140 ang systolic and less than 90 ang diastolic, nasa normal levels pa yon. Ayun. Okay. So, ayan So, eto, doon na tayo papasok sa paano kokontrolin po ang mataas na blood pressure? Ano bang dapat gawin ng ating mga kababayan pag gano'n na? Oo. Well, two things. So, pwedeng therapeutic lifestyle changes na tinatawag. So, merong tatlong component yan. So, number 1 is diet. Diet. So, meaning, not necessarily magdidieta, pero i-modify yung diet. Meaning, kakain ka ng more
healthy foods. Ayun. So, gaya ng vegetables, Okay. ng fish, and Mhm. then ng fruits. Ayun. Tapos, Kalimutan na iiwasan... si galit-galit muna sila ng baboy. Yun, iiwasan mo naman yung pagkain ng foods na mataas sa cholesterol and Opo. fats, yung mga Aha. nabanggit natin kanina. Yes. Second naman is weight management. Okay. Meaning, kung overweight, edi magbawas ng timbang. Mhm. Ang objective mo is ma-attain mo yung ideal body weight mo, Mhm. or kung i-measure mo naman yung tinatawag na BMI or body mass index, measure siya ng fat percentage ng katawan, Opo. dapat nasa 18 to 24 lang yung BMI. 18 to 24. Oo. And then third is, nabanggit natin kanina, yung regular exercise. Mhm. At least Mhm. 30 to 45 minutes per day, or kung di kaya, kahit every other day. Opo. Yun. Opo. Ayan. And then, identify din yung mga risk factors for hypertension. Mhm. And then, Ayan. kung kaya, Mhm. iwasan, Oho. makakatulong. Halimbawa, kung smoker, Mhm. so kailangan Itigil na. complete stop yon. Oo, kaya lang marami tayong mga kababayan, Dok, sa totoo lang. Ito, may mga nagtitext din sa atin. Hirap silang iwan yung paninigarilyo. Well, No? talagang kailangan doon ng talagang willpower Opo, para opo. talagang mag-succeed sa Mhm. pagtigil ng Yung iba, pag-smoke. nagsisik na ng help, yung mga intervention ng mga clinics were in, Yes, para meron mapatigil namang ng clinics gusto. na tumutulong Yes, sa mga opo. patient para ma-kick off yung Opo. yung habit na yon. Opo. Second naman is, halimbawa, kung drinker, so Aha. kailangan magbawas. So hindi Opo. naman completely stop ang pag-inom, pero bawasan. Opo. And then, i-identify yung mga sakit na nagko-contribute sa hypertension. Halimbawa, kung diabetic, Opo. dapat i-control yung blood sugar. Aha. Tapos, kung may problema sa kidneys, may Mhm. problema sa thyroid, dapat i-address yun Aha. para makontrol yung blood pressure. Ayun. And then, kung ginawa mo na itong lahat at mataas pa rin yung blood pressure mo, Mhm. then that's the time na pwede nang uminom ng medications Oo. na pang-control or pang-pababa ng blood pressure. Ayun. Okay, sige. So, Doc, meron tayong question dito, no? Bukod dito sa nasa net natin, sa chat natin, ay meron ding naka-flash dito sa screen, pero may part doon na hindi ko masyado naintindihan. Sige, try natin na alamin ito, no? And it's okay for you to say, Doc, kung hindi mo sasagutin, ha? Doc, ang gusto ko po malaman is kung meron ng plaque o bara, how to remove it, kasi yung tinalakay nyo, why o siguro Tonyo is prevention. Hindi, kasi kanina nabanggit na rin ni Doc yung tungkol sa yung nagkaroon ng pagbabara, Doc. Okay. Yes. So, yung tester natin na hindi nagpakilala, sabi niya rito kung ano daw pwedeng gawin kung sakali may bara na. Well, kung may bara na, although hindi naman completely matatanggal yon na back sa malinis talaga, pero pwede mo siyang i-minimize or i-lessen. Okay. So, the same thing then. You have to check yung levels ng cholesterol sa dugo. Opo. And then kung mataas, you have to control it sa manageable na levels. Aha. So nabanggit natin yung non-pharmacologic, yung TLC, yung therapeutic lifestyle changes. So kailangan gawin 'yon. And then kung after 6 months halimbawa mataas pa rin ang cholesterol, pwedeng uminom na ng mga medications para tulungan pababain. What about ito yung plaque o bara? Oo. Well, kung i-control mo ang levels ng cholesterol sa dugo mo, mababawasan 'yon. Oo. Kasi, nabanggit natin yung bad cholesterol. Opo. Yung bad cholesterol, sabi natin kanina, siya yung carrier ng cholesterol galing sa liver, dadalhin niya sa ugat para ma-deposit doon. Opo. Merong good cholesterol. Wow, yun ang gusto ko. Oo, siya yung HDL or High Density Lipoprotein. Baliktad ang action ng HDL. Opo. Yung cholesterol na nandun na sa mga arteries na nag-form na ng cholesterol plaque, kukuhanin niya yon at dadalhin niya sa liver pabalik. Opo. Kung saan naman i-destroy ng liver yung cholesterol na bad at i-excrete sa katawan. So, yun yung isang paraan, pataasin ang HDL. So, ang paraan para pataasin yon is kumain ng healthy foods, iwasan yung mga foods na mataas. Healthy lifestyle pa rin tayo, no? Tapos exercise. Yung exercise mismo,
it can lower yung bad cholesterol. Apo. So pag binabaan mo ang bad cholesterol, mababawasan yung cholesterol plaque. Ayun. So So hindi pa yun yung naman, mga paraan. hindi ito oo. nangangailangan, Dok, ng operasyon para matanggal yung bara. Well, unless in certain cases na nag-complete na obstruction na or bara. So halimbawa lang, yung arteries na nagsusupply sa puso, Opo. so na nag-heart attack, so meron na kasing cholesterol plaque yun na talagang parang almost complete na niya nabarahan yung arteries. Sarado na halos. Oo. Wala nang dadaanan yung dugo. Yes, oo. Opo. Yun, pwedeng may tinatawag na angioplasty. So mag-i-insert ng wire Opo. sa ugat hanggang makapunta dun sa arteries na nagsusupply sa heart. Yes. Pwede niya yung paluwagin. Okay. Tapos lalagyan nyo ng stent, no, parang kanal, para hindi na magsara ulit. Ayun. In cases naman na sobra na yung bara, well, siguro na dinig nyo na yung mga heart bypass surgery. Yes, of yun, course, open of heart. course. Open heart yun. Talagang Para tinatanggal. maglalagay ng overpass na artery dun sa may bara. Pero dapat mga kababayan na hikinig natin, wag nang paabuti pa sa ganon, Oo. ha? Ngayon pa lang, pairal na natin ng healthy lifestyle para makaiwas tayo, hindi lamang dito sa mga mga alta presyon, mga, yung sinasabi na mga sakit sa puso, di ba? Mga stroke na, ay nako, kung ayaw nyo pong makaranas ng ganyan, gawin natin healthy ang ating lifestyle. Okay, sige Doc, ito yung question natin galing kay Christina Monreal. Ito sabi niya rito, Doc, tungkol sa murmur, innocent murmur pag ina-auscultate heartbeat niya. Ayan, yung anak daw po niya is 5 years old at may plano nga siyang ipa 2D echo pero hindi pa magawa siguro may kamahalan tong 2D echo na to, no? And ano yung pwede niyang gawin? Aside from that, ay sabi niya rito, sana mawala din kasi sabi naman ng ibang pedya nawawala pag lumalaki ang bata. Ayun, nagwo-worry po ako. Ayan, Yes, sana nga ay merong maibigay na medical attention. Ayun. Okay, sige Tin, thank you sa message ha. Sige yes, po, Doc. Well, since sinabi niya na innocent murmur, so most probably yun din yung pagka-explain ng doctor niya sa kanya. Opo. Well, the fact na innocent murmur, it could be considered as normal. Okay. Especially doon sa edad nung anak niya na 5 years old. That's why sinabi din niya kanina, sabi ng pedya is observe lang kasi Opo. pwede namang pag lumaki is mawala. In fact, ganun nga yung nangyayari. Para sa kaalaman po ng lahat, ano ba itong innocent murmur na ito? Well, yung murmur, in the first place, yung murmur, ibig sabihin abnormal na tunog sa puso. So, it is caused by yung pagdaloy ng dugo doon sa mga valves sa puso. Opo, oo. So, kung merong murmur, ibig sabihin, meron lang parang turbulence doon sa pagdaloy ng dugo inside the heart. Pero sa edad na sobrang bata, 5 years old. 5 years old, yun nga, yung sabi nga ng caller, na innocent murmur. So Apo. most probably, normal pa yon for that age. Ayun. Pero yung sinabi niyang 2D echo, siguro in-advise lang ng doctor na might as well, to be sure, no? yes, to be sure, para i-identify lang yung other possible causes na nung murmur. So halimbawa, kung merong problem dun sa mga valves sa puso, o kung may mga butas yung puso, meaning may mga congenital na heart na disease, yun yung mga possible na causes na ma-identify na as early as 5 years old. Yes. Nga. Pero nakakatuwa itong si Tintin, ngayon pa lang, napansin ko parang very observant siya sa kanyang anak. Kasi niya siguro regular siya nagpapacheck up sa Ayun, doctor yun ang kasi yung doctor ang kagandahan. naka-pick up nung murmur. Oo, kasi kung sabi ano, after auscultation. Di ba parang yung iba dun sa snoring lang, mga ganun lang. Oo. Pero ito iba, yung kanyang dun sa heartbeat Well, nakuha mismo. yon through physical examination ng doctor. See. Okay. Ayan, sige. So tuloy tayo dito sa ating discussion, Doc. Ang alam ko merong inaalok ang Pharex para sa mga kababayan natin na yung mga may ganitong kalagayan, yung may alta presyon o high blood. No, pakipaliwanag nga ito, Doc, sa ating mga kababayan. Well, yung inaalok ng Pharex, aside sa mga gamot for hypertension, Yes. meron ding gamot for diabetes na isang risk factor for
Ay, hypertension, opo, oo. mayroong bagong tulong ang Forex para naman sa mataas na Mhm. cholesterol. Ayan. Yun. Oy, mga nakikinig ka. Ayan, ito, jot down nyo yung Yes, babanggitin ni oo. Doc, ha? Okay, sige Ang po. gamot na ito ay ang 15-day Forex Compliance Pouch Mhm. para sa mataas na kolesterol. Opo. So maganda ang mga katangian ng bagong product ng Forex na ito. Okay. So first, ito ay nasa isang pouch Okay. Mhm. na may ziplock technology. So Para yung nasiseal. isang innovation sa packaging na pwedeng buksan Mhm. at isara ang pakete na hindi naapektuhan ang kalidad ng mga Yes. tableta sa loob. Opo. Very convenient din yung size kasi Mhm. pocket size siya at Mhm. pwedeng dalhin ng pasyente maski saan Opo. para di ma-miss ang pag-inom ng gamot sa pang-araw-araw kahit Mhm. pupunta siya sa office. Ayan, Mm-mm. Margie, ayan, yung nakikinig sa atin si Margie Valdez Bintulan, nagparamdam dito, So try mo to dahil minsan din baka ganyan ay Yes. kailangan natin. Okay. Second, yung 15-day Forex Compliance Pouch contains supply ng medicines good for 15 days o kalahating buwan na. Okay. So at least buo na Yes, yan. may supply na 2 for weeks 2 na. weeks. Ang Yes. purpose nito ay matulungan yung pasyente na mag-comply sa Mhm. kanyang medications Opo. na pang-araw-araw at para tuloy-tuloy ang kanyang pag-inom. Mhm. Problema kasi ang non-compliance o yung hindi makasunod sa daily na medicines o Ayun nga. medications Mhm. ng mga pasyente. And then Opo. third, higit sa lahat, ang 15-day Forex Compliance Pouch ay 30% na mas mura kumpara sa regular na SKU o sa individual na tablet. Malaking to. Malaking tulong. Kabawasan sa dagdag mo na lang sa gastos. budget mo sa pagkain imbes na puro gamot, 'di ba? Oo. Ayan. 150 pesos lang ang isang Forex Compliance Pouch Yes. for a 15-day supply na ng maintenance medication. Okay. So mas mura ng 5 pesos Mhm. kada tablet or merong 30% na Yes, savings. Oo. Sa araw-araw din magkano din 'yun Yes, Pag oo. sumasamahin mo. Pagka Oo. minultiply mo. Tama po, Doc. Mm. Opo. So yung 15-day Forex Compliance Pouch, meron siyang innovative na packaging, yung nga yung pouch. Mhm. Meron na siyang 15-day supply ng yung maintenance medications at meron pang significant savings. Nako So hanapin niyo na 'yan. Saan to, Doc, ma-avail ng ating mga kababayan? Well, at present, yung 15-day Forex Compliance Pouch ay mabibili sa mga Mercury na Ayun. drugstores and branches. Oo. Sigurado naman sa inyong lugar, yung mga nakikinig dyan, merong Mercury. Mercury I'm sure drugstores. meron po. So doon, i-try nyo po yung 50-day compliance pouch na ino-offer sa atin ng Forex. And para po doon sa mga may katanungan pa, Doc, let's say may mga further questions sila regarding dito sa inyong mga products, saan ho pwede tumawag o di kaya mag-inquire ang ating mga kababayan? Yes po. So for more tips and updates and questions, especially dito po sa 15-day Forex Compliance Pouch, pwede pong i-follow yung Facebook page at www.facebook.com/araw-araw tuloy-tuloy. Araw-araw tuloy-tuloy. Kaiba Yes. ha? Opo. And pwede din tumawag po sa telephone sa numbers po na 433 8088 8088. Local 820. Local 820. Ayan. Yan po. Doc, naku, may pahabol lang dito si Ginang Josefina Estrella, nag-150 ang BP pero wala daw naramdaman na hilo. Okay lang ba yon? 150 hindi nakakaramdam? Mas natatakot ako doon. Possible po. Sa totoo, nakakatakot yun. Yes. Well, yung 150, that is uncontrolled na blood pressure. So, hypertensive na po yun. And then, yun po ang nakakatakot sa hypertension kasi wala naman talagang usual na simptomas. Kaya expected po na wala siyang naramdaman. Pero just the same po, hindi po maganda yon na mataas ang kanyang blood pressure. So dapat po yon is magpa-check up. Yes. And then kung kailangan ng medications for control ng blood pressure, kailangan po siya mag-start with medicines. Ayan, so si kay Mrs. Josefina, ito'y taga Bulacan. Ayan.
Ha? Isa sa mga talagang nagsusubaybay dito sa programa natin. So, wag niyo na pong antayin na kayo po'y mahilo. Ito yung minsang binabanggit na ating mga nakapanayam na doktor dito. Hindi ko mo kayo ay walang nararamdaman, ha? Okay lang. Yes po. O baka ito yung minsan ding nagiging na nagugulat na lang yung pasyente, biglang bumabagsak. Yung pala ang yes, taas-taas na ng BP. Yung sa hypertension kasi pag dahan-dahan tumaas hanggang sa sobrang taas na, usually hindi napapansin o walang Opo. simptomas. Oho. Pero kung normal, tapos in a matter of hours, biglang nag-shoot up yung blood pressure, yun may simptomas. Nahihilo, sumasakit ang ulo, Opo. yung the usual na complaint, sumasakit yung batok. Yun na yung mga simptomas. Oo. Pero dahil sa biglang tumaas yun. Actually, pag sumobra-sobra talagang taas nun, pwede mag-stroke or magputukan yung mga ugat. Ayan. Naku, hindi So, ko kami complications. nananakot ha. Basta po sinasabi po nito kung anong totoo. Totoo lang po yun. Yes. Mas maganda po, Miss Josefina, everyday monitor niyo po yung BP ninyo. Ako ganun ako Yes sa po, mother kailangan. ko Para Everyday. malaman kung controlled or not. Yes. Opo, bili ho kayo ng stethoscope, no? Tsaka yung BP apparatus. Yan, oo, speak mo. Yes, Ayan, oo. So para everyday na monitor po natin. Si Tin, sabi niya rito, ayan, nagpapasalamat siya at nakahinga raw siya ng maluwag, Doc, dun sa payo mo sa kanya, ha? At sana nga ay Buti naman tuluyan ng mawala. Ayun, kasi mahirap dito yung agam ng ating mga kababayan na hindi pa sure dun sa kung ano man ang taglay na Opo. sakit. 'Di ba? Tayo dito more on prevention. Hindi tayo dun sa pag eto na malala na may sakit na. Opo, Sobra lagi na. naman po mas better ang prevention than cure. Yes. Opo. Ayun. So, nandyan ang Farex para sa ating mga kababayan, ang Farex Health Corporation po, ha? Para dun sa mga kailangan ng mga maintenance, pati vitamins. Ayan, kailangan natin everyday. Sabi nga ni Dr. Ray Salinel Jr., gayon din ni Dr. Joseph Lee at ni Dr. Bernie Balatbat na partner rin natin dito sa program. Kailangan sagana sa vitamins and minerals ang ating katawan. Thank you so much, Dr. Nasal, ha, sa Salamat pagsama din sa sa amin pag-invite. dito. Yung mga kasamaan ko sa office, sa Hello. Farex Health Corporation, Nakamonitor nagpapabati sila. Kaway naman dyan. So, kamusta sa mga office mates sa Yes. Farex Health Corporation and of course to our president, si Sir Bo Hello, sir. Agana. So, good morning po. Ayan, okay, sige. And syempre, nandito rin sa ating himpilan si Ms. Maan Tolentino Rojas. Siya po ang Corporate Communications and Institutional Business Management Officer ng Farex Health Corporation. Syempre pa, ang kinulit-kulit ko ng ilang araw. Ayan kahit tapos na ang office hours, syempre si Alvin ng PRC Incorporated. Ayan Alvin, sa iba pa mga proyekto mo, sasama mo lagi ang Healthy Chat at Sunshine at nakaagapay po kami, no? If you have any health advisories na ipapaalam sa ating publiko, ayan, gamitin niyo po ang Healthy Chat at Sunshine, ha? Doc, ha? And Yes, po. ayan, sa ating mga kapatid from Farex Health Corporation, ha? Sige, so maraming salamat sa nag-antabay sa atin. Uy, yung mga kaibigan natin sa Physicians Diagnostic Clinic dyan sa Manila. Kay Joselito, kay JR Senko, kay Mambulit, kay Miss Malu, at sa marami pang lagi daw na nag-aantabay sa atin through our Ustream, www.dzar1026. Lagi raw silang nanunood, ha? Hindi lamang sa programang Healthy Chat at Sunshine, ha? Gayon din sa iba pang programa. Syempre pa, sa isa pang programa ko, ang Radyo Bazaar, ha? Tuwing hapon yan. So magkarinigan tayo again mamaya, extended version tayo. 1:00 hanggang 2:30 po ako mamayang hapon sa programa namang Radyo Bazaar. Ayan, sabi nga ni Kuya James, ako daw po ay masaya at magaling magtinda. Ayan, magaling na tindera. Sige, bye everyone. I love you all. Inyong napakinggan ang A Healthy Chat at Sunshine. Muli itong pakinggan bukas, Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang sa